So hello guys, at samahan nyo kung magmuni-muni ngayong araw. At ito na nga ang ating mga sahog ngayong araw na to. Ayan, meron akong dinurog na bawang, sibuyas, kamatis at ang pechay nating sariwa na galing sa palengke. Ayan, at ang sabaw ng sardinas. So ito na guys, at nag-ready na ako ng aking pan. Ayan, ininit ko lang siya sa halagang 200. Charot, ayun. Sa mga induction na gumagamit yan, so ganyan lang ako gumamit ng heat para hindi tayo masusunugan ng ating kawali o kaldero. So naglagay na nga ako ng kaunting mantika at nilagay ko na yung bawang na aking inismash. Ayun, basta dinurog-durog. At nilagay ko na rin ang aking sibuyas. So ayan na, imekos-mekos lang natin yan guys hanggang sa ma-overwhelm ang inyong mga kalooban. Yosh! Tarot! Ayun, ganun lang siya guys. Ganyan-ganyan ko lang yan siya. Siyempre, usually ganyan naman talaga ang ating ginagawa pag tayo ay nagigisa ng ating mga pangsahog. So, yun na nga. Gagawa nga ako ng parang in-steam lang na tilapia pero sa sabaw ng sardinas. Kaysa mag-effort pa ako at bumili ng tomato sauce. So, sabaw na lang ng sardinas. At alam niyo naman, paborito natin yung lasa ng sardinas. At nilagyan ko lang din siya ng 1 cup na tubig. Ayan. Tapos, konting pampalasa, 1 takip ng toyo. Ayan, dagdag lasa na lang din yan. At ang ating mahiwagang laurel. Ayan. So, nilagay ko na yung sabaw ng sardinas. Yung laman ng sardinas guys, hinalo ko sa tortang talong. Ang sarap. Pero syempre hindi ko na binidyohan yon. Yun lang. Ayan, imekos-mekos ko lang yan siya guys. At nagpatak ako ng kalamansi na usually naman talaga na nagpapatak tayo ng kalamansi sardinas para mawala yung panglasa natin ng langsa sa sardinas, 'di ba? Masarap naman talaga yung sardinas na patakan mo ng kalamansi. So yan ang ginawa ko. Imbis na yung isda ng sardinas na maliliit, ilagay natin ang tilapia. Naku, i-try nyo guys, napakasarap. Ayan, wala nang ibang palasa-lasa dyan. So nilagay ko na yung tilapia. Ayan, dahil dalawa lang kami ng anak ko na panganay kakain, dahil pasabaw-sabaw lang din yung mga chikiting ko. So 2 piraso lang ng tilapia. Guys, itong idea na to, tipid tips lang ito. Dahil gusto mo yung masarap yung lasa, ayan, makakain ka lang din ng maayos at merong ulam sapat na. Ayun. Ayan, okay na yan siya. Tapos nilagay ko na ang pechay. Ayan. 2 tali yata ng pechay yung nabili ko na nilagay ko dyan. Syempre, pang dagdag na rin yan. At appetizer din yung mga gulay-gulay na yan. No? Sa iba, syempre, mayayaman. Ayan, appetizer nila. May pasalad pa, kemerot, diba? Tayo, andyan na lahat. Nandyan na yung karne, nandyan na andyan na yung gulay. Isahan ulam na lang kasi wala naman tayong kalakihan budget. So ayan na guys, pinakuluan ko lang yan siya. Yan, pakukuluan mo lang yan siya kung hanggang saan mo gusto maluto ang pechay. So ako, medyo nausok-usukan lang o na-steam lang ng kaunti yung pechay. Okay na ako kasi masarap naman yung may pagka-fresh pa ang ating pechay, diba? So at eto na, ayan, mayroon akong 1 cup ng kanin at ang ating isda. Hinati ko lang yung isda, doon ako banda sa may ulo. Mahilig ako sa ulo guys. Mahilig kasi ako sumipsip ng ulo. Charot! Kung ano-ano na naman nasa isip nila. So ito na nga, at kumakain na ako guys. Ayan.
Di ba? Matakam kayo sa aking pagkain ngayong araw na to. Ayan. Konti lang talaga ako mag-rice. Hindi na talaga ako masyado nagkakanin. More on ako sa gulay. Yan yung isda. Ganun. At ayan. Kain well lang. Tara guys, at kain tayo. Ganyan na ako kumain, pero ewan ko ba, talagang bilugan na yung katawan ko. Hindi na rin kasi ako kumakain ng mga yung mabibigat at sobrang bigat sa tiyan, dahil di na rin kaya ng aking tiyan. Minsan nagrereklamo yung tiyan ko, hindi na kaya ng mga mabibigat, mga karne-karne, yun, mga madalas na ganun. Mas more on ako sa isda. Ayan, mas lalo na ang tilapia, dahil ito ang mura dito sa Pilipinas. At syempre easy lang din lutuin. At gusto ko siya dahil malinis na siya. Pinatatanggal ko yung hasang at saka yung laman ng tiyan, yun, lahat pinatatanggal ko. At pinabubuksan ko yung loob niyan. Para syempre pag niluto mo, ayan, sinalang mo, malinis na at wala ka ng problema o pakla na matitikman sa tilapia. Kasi kasagaran sa mga tilapia guys, lalo na kung fish pan, di ba? May pagkalasang, alam nyo na, borak, may mga ganun. Kaya ayan, mas gusto ko is walang kalaman-laman na yung laman ng isda o tiyan niya pag niluto ko na. Ayan, dahil bibihira na lang din kami magprito-prito. Ayan, ganyan na ako magluto ngayon. Kasagaran may sabaw-sabaw. Grabe, ang sarap pala ng ganito. Napanood ko lang din kasi guys. So naglaway ako dahil nga yung sabaw ng sardinas, akalain mo yun, isinabaw niya dito. Ginaya ko lang, ang sarap pala. Para ka nang kumain ng sardinas. Ayun, pati ako natakam na naman ako. Kaya minsan ay ako mag-edit ng pagkain kasi marami na naman ako naiisip. At mapapanood na naman ako sa wall ko sa FB pagka mapapaisip ako kung ano yung dapat kong lutuin o gawin o kainin. Ayun. Ayan, so kain tayo guys. Wala naman na akong ibang gagawin dito sa vlog na to kundi kumain lang. I-share ko lang sa inyo guys, no? Kasi ewan ko lang ha. Sige nga, i-comment nyo dyan kung nakatry na kayo ng ganitong luto. O, diba? At sabihin nyo rin sa akin kung hindi kayo nasarapan. O, diba? Ayan, o, diba? Yan yung pechay, o, diba? Subo ako ng pechay kasi mas more on ako ng gulay kesa sa kanin. Yung kanin nga parang wala yan sa cup ng rice. Wow, cup ng rice. Wala yan sa isang cup eh. Kasi nung dinakot ko lang yan ng tamang-tama, hindi ko na rin siya sinukat, pero I think is wala pa siya sa isang cup ng kanin yung nilagay ko dyan. Ayun, sa tanghali lang talaga ako kumakain ng kanin. Pagdating ng gabi guys, hindi na ako kumakain ng kanin, ulam na lang at more on gulay nga. Ayan, yung mga anak ko, napakain ko na. Kung napapansin nyo yung mga anak ko dyan, padaan-daan, mas inuna ko silang pinakain muna bago ako kumain. Every time guys, ganyan ako kumain. Nauuna yung mga alaga kong maliliit bago ako kumain. Kasi para wala nang abala pag ako yung kumain. Ayoko yung tatayo pa ako, magsasaway pa ako. Yan, ganyan ako kumakain. Kahit pa late, madalas akong kumain. Ngayon, mga late na talaga, nasa 1:00 o 2:00 na ng hapon o lagpas na sa tanghalian yung kain ko dito sa Pilipinas, guys. Yun lang. Ayun. At wala naman na ako yatang masasabi, no? Ayan, panoorin nyo kung paano ko sipsipin ang tilapia. Pero guys, ang sarap, no? Masarap talaga yung mga tilapia. Lalo na kung malinis yung pinag-alagaan ng mga tilapia. O galing talaga siya sa dagat, no? Masarap yung lasa nitong tilapia na to. Kaya madalas din ako bumili dun sa aking suki. Kasi madalas pag may binilan ako na ibang tilapyaan, parang hindi ko talaga bet. Tapos ilang araw na naman o ilang days na naman akong hindi bibili ng tilapia. Yun, mapapabili na naman ako ng bangus. Minsan lang kasi ako bumili ng bangus dahil tinatamad nga akong kumain ng bangus dahil matinik. Hindi na rin kasi ako makapagantay sa palengke kapag pinaboneless ko pa.
So, ayun. At, yun lang guys, no? Ewan ko ba, paulit-ulit na lang yun lang guys, no? Yan. O, isubo ko na lang ng isubo muna itong tilapia. Yan. Yung kalahati nito, mamayang gabi ko pa kakainin. Whoop! No, di ba? Masarap talaga yan. Masarap ng tilapia guys. I-try nyo. Oh, lalo, siguro sa ibang bansa may mga tilapia rin naman. Yung mga napapanood ko guys, ng mga nagluluto nito, yung mga nasa Taiwan yata yun, yung mga nakakahuli ng mga tilapia, grabe, parang dam site lang yata yung hinuhulihan nila ng tilapia, yung mga lalaki, basta na papanood ko lang yun sa, dito rin sa YouTube, na sa dam side lang yata sila nag-ano, parang anong tawag niyan, dito yung sa atin, yung sa may Marikina River ba yun? Yun, yung mga ganon-ganon. Ang tagal ko mag-isip, kaloka. Parang ganon lang sila nanguhuli. Grabe, nasa gilid-gilid lang yung tilapia. At hindi lang yun. Ang lalaki ng mga tilapiyang kinukuha nila. Dinadampot lang guys. Kaya nakakatuwa minsan pagka napapanood ko sila madalas dito sa YouTube. Nag-iisip ako ng mga idea kung ano yung mga dapat kong ulamin o lulutuin yun. Napapanood talaga ako sa iba. Kaya yung mga ibang nagbablog din dyan guys, salamat. At napapanood ko rin yung mga nandito sa Bahay Kubo, yung mga nagluluto, nagsishare ng mga ulam-ulam. Isang magandang idea rin yan bilang sa aming mga nanay na meron na naman kami panibagong putahe na pwedeng lutuin o ihain sa aming mga lamesa. So, yun lang, no? Ito na. At maraming salamat sa inyo, guys. Walang sawang suporta. Hindi ko na kayo maisa-isa. Syempre, at wala akong ibang masasabi, kundi maraming salamat sa inyo. And thank you so much, everyone. Ayun. Sa mga hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan guys, mag-subscribe na kayo. Andyan sa baba at mag-comment na kayo sa aking comment section. So, yun lang. Hanggang dito na lang at ubos na yung tilapia. Sipsipin ang ulo ng tilapia para solve ang inyong araw. So, maraming salamat guys and thank you so much everyone. And goodbye. See you around. Ayun lang. Na-share ko lang paano kumain ng ulo ng tilapia at paano sipsipin. O, diba? So, thank you everyone and goodbye. Yun, taobang plato. Ilagay na sa hugasan, day. Bilis.